dakilain. Panginoon, Ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagtatampok sa pagpapakasak ni San Ignacio, ang kadakila ay dito'y nakamit ng pagkamalakas, pagpalakas nawa ng aming loob. Sa bawat saglit, palagi sa bawat saglit, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag
ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap iyong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus ang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't may likha ng labas? Ang may likha ng labas ay siya ring may likha ng loob.
Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga duka ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa sulat po ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma kung paano po ang presensya ng Diyos ay nakikita sa kanyang mga nilikha. Yung kabutihan po na dapat nating marapat gawin, kaya po natin ito alam gawin at alam natin na dapat gawin ay dahil nakikita po natin ang kabutihan sa ating paligid. Ang problema po doon sa dulo ng ating unang pagbasa, ang ginawa po ng tao, yung katotohanan, no, ay ginagawang kasinungalingan at yung kasinungalingan ginagawang katotohanan. Yung obvious na dapat gawin na tama, hindi ginagawa. Yung obvious na mali, yun yung pinaninindigan. Kaya ano nangyayari? No? Imbis na mapalapit sa Diyos, imbis na mabuhay sa katotohanan, ano yung nangyayari? No? Naiiwan doon sa paggawa ng mali. Kaya nga, ano yung ginagawa? No? Binabaliktad. Yung dapat na tamang gawin, hindi ginagawa. Yung mali na hindi dapat gawin, yun yung pinaninindigan. Pero kahit pong anong gawin natin, mga minamahal kong kapatid, ang katotohanan ay hindi po natin mababago. Kaya po, magandang paalala sa atin ito, no? Dahil nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng nilikha, no? Ganun din dapat tayo, no? Paninindigan natin yung mga mabuti nating nasasaksihan upang tayo'y lumago sa buhay pananampalataya. Hindi po dapat tayo maging tulad ng Pariseo sa ating mabuting balita. Alam niyo po kung tutuusin, dahil nga siya isang Pariseo, dalubhasa na siya doon sa mga bagay, no, yung mga ginagawa nila patungkol sa pananampalataya, no, yung mga bagay na makakatulong upang sila ay magkaroon ng sila ay magkaroon ng kaligtasan dahil dito. Kaso sila naiwan lang doon sa mga external. O kailangan natin itong gawin kasi ito yung kailangan gawin upang mapatawad ang kasalanan. Upang hindi maging madumi, kailangan maghugas ng kamay at hindi makasama sa mga makasalanan. Pero kung mapapansin niyo po sa ating mabuting balita, ano bang ginawa ng ating Panginoon? Sinamahan niya yung mga makasalanan. Di ba? Yung mga hindi dapat gawin, ginawa niya. Bakit? Kasi ito yung mas charitable na dapat gawin sa isang kapwa. Diba? Kaya nga na-iskandalo yung mga religious leader ng mga panahon ng ating Panginoon. Bakit? Kasi sinamahan niya yung mga tax collector, yung mga babaeng mababa ang lipad, no? Yung mga tao na itinuturing na makasalanan ng panahong iyon, kapag ginawa mo yon sa kanilang kultura, katulad ka na rin nila, nung makasalanan ka na din. Pero binago ng lahat ng Diyos yan, sapagkat nakikita ng Diyos sa kanyang mga nilikha ayon sa unang pagbasa ang kabutihan. No? Sapagkat lahat ay ginawa ng Diyos na mabuti, kaya naman ang bawat isa ay may marka ng kabutihan at nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi ganun siya tumingin sa atin. Nakikita niya sa atin yung kabutihan. Kaya kahit makasalanan tayo, hindi nagbabago yung kanyang pag-ibig. Dahil nakikita sa atin ng Diyos, dahil tayo nilikha niya, yung kabutihan sa atin. Ito rin po yung naging motibasyon ni San Ignacio, no? Na ipinagdiriwang po natin ngayon ng kapistahan. San Ignacio ng Antioquia. Siya po ay naging martir noong panahon na early, no? First 100 years ng ating parokya, year 107, no? Siya po ay hinuli at ikinulong. Alam niyo po, isa sa pinakamaganda na tradisyon ng simbahan na pinaumpisahan
no, matagal na po nag-umpisa pero pinormalize po ito ng simbahan ayon po sa mga nabasa ko noong 12th century. Bakit po ito tinitignan bilang isang mabuting halimbawa, no, ng ating buhay o makakatulong sa ating buhay pananampalataya? Kasi po sa pilgrimage, hindi po siya, no, parang isang lugar na basta mo pupuntahan. Siyempre, meron kang mga kasamang iba't ibang tao diyan at magkakilanlan talaga kayo, no? May mga magte-test ng patience mo, no? Meron talagang susulit ng iyong pagkabait, no? Meron talagang magsusukat ng iyong pasensya. At dito, natututo tayo ng marami sa pananampalataya. Bukod pa dun sa pagpunta natin sa lugar kung saan tayo matututo ng patungkol sa ating pananampalataya. At San Ignacio, no, ay nagkaroon rin ng isang magandang pilgrimage pabalik sa ating Panginoon. Ito po yung karanasan niya. Noon ay dinakip siya dahil pinaninindigan niya yung pananampalatayang Katoliko. At dahil nung unang hanggang 300, no, hanggang sa maging official religion ng pananampalatayang Katoliko, yung mga Kristiyano nagtatago dahil lahat ng mga Kristiyano pinapatay, no? Pero isa po si San Ignacio sa matapang na Kristiyano sapagkat sila po ay naninindigan sa katotohanan sa ating Panginoong Hesus na kahit na maging kapalit ang kamatayan, paninindigan nila hanggang sa uli. Nung siya ay ikinulong, sumulat siya doon sa 7 communities, Christian communities nung panahong iyon. Kaya po yung sulat niya, singhalaga po nung mga mabuting balita o nung scriptures na binabasa natin. Bakit? Kasi ipatungkol ito doon sa pagpapaalala ni San Ignacio doon sa mga communities na ito tungkol sa buhay ng ating Panginoon. No? Nakapagbahagi siya ng mga sulat na ginagamit sa ating pananampalataya, no? Yung kanyang mga pagninilay ay nakakatulong sa atin upang mas maunawaan natin yung ating pananampalataya. Alam niyo po, bago siya patayin, no? Siyempre po, ipinresisyon siya papunta doon sa lugar na kung saan siya papatayin. Alam niyo po, imbis na pighati, kalungkutan yung mamayani doon sa lugar na yon, pagbubunyi po. Bakit? Yung mga Kristiyano nakalinya dun sa magkabilang daan. Tapos, no, puro awitan ng pasasalamat sa Diyos, no, puro magandang bagay yung kanyang naririnig. No, at bakit? Sapagat alam nitong mga Kristiyanong ito, no, na sa katapusan ng kanyang paghihirap, no, makikita niya ang ating Panginoong Diyos. Yan po yung nasa isip ng mga unang Kristiyano. Di bali nang mamatay kami, di bali nang mawala sa amin yung buhay nito. Bakit? Kasi hindi namin kaya yung isang buhay na wala ang Diyos, na hindi namin makakapiling ang Diyos sa huli. Di ba po magandang pamantayan yan sa ating buhay? Totoo, maghihirap tayo at dadanas tayo ng maraming pagsubok sa buhay na ito. Hindi po ba mas masarap isipin na okay lang, mapanatag tayo kasi sa kabila ng mga paghihirap ko, sa katapusan pala makakasama ko ang Diyos. Kaysa naman nabuhay ako ng komportable at hindi ko ginagawa ang kalooban ng Diyos at patuloy ako namumuhay sa kasalanan, ang katapusan ko hindi kasama ang Diyos. Yun po yung nagbigay ng motivation sa mga unang Kristiyanong sumusunod sa ating Panginoon. Dahil sila ay pinapersecute, no? Sila ay lalong naninindigan sa pananampalataya. At yung dugo ng mga hindi mabilang na mga martir, yung iba pa nga sa kanila hindi nakikilala, yung nagbigay sa atin ng buto ng pananampalataya. Kaya meron tayong tinatamasa ngayon, no? Na kaya natin na ipaghahayag, tinatamasang kalayaan, kaya natin na ipapahayag ng malayang ating pananampalataya dahil sa mga taong nauna sa ating naninindigan sa kanilang pananampalataya. Kaya utang na loob po natin yan sa mga
nauna sa ating mga banal at martir dahil sila'y naging tapat sa ating Panginoon. Kaya ngayon, malalay tayo nakapagpapahayag ng ating pananampalataya. Hindi tayo nagtatago ngayon sa mga lugar kung saan hindi tayo makikita ng mga tao na may ayaw sa atin. Kaya po mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, tingnan po natin yung ating paligid. Lahat po ay may presensya ng Diyos at ang lahat po ay nagtuturo sa atin ng kabutihan. Kung wala po kayong makitang kabutihan, kayo po yung maging kabutihan upang makakita yung iba ng kabutihan. Pagsumikapan po nating sundin ang kalooban ng Diyos, isabuhay ang ating pananampalataya at ihanda po natin yung ating sarili. Hindi man po tayo magdumanas ng isang pagkamatay na bilang isang martir, ang atin pong buhay na may pananampalataya sa Diyos ay maganda ng halimbawa at patunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin at sa ating kapwa. Kaya po, pagsumikapan po nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa, ang lahat po ng humiling ng ating panalangin, at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamagitan ni Kristong aming daan. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga
gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo, na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis. Sa pagtitiis niya, maging martir mo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Ignacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan, ni ikaw ay pahaya kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na nagay ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel ng siawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inibihin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabireng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananimikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
pananalig sa sinta iniibig, hindi ka man masilayan at pinit mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mo dalisay, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo sa kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito,
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.